Master Jet ask lang po na promote effective September 14, 2023. Ang year-end bonus ba na matatanggap ko po ay pang Teacher 2 or pang Teacher 3 na? No, so itong ating sender ay na-promote from Teacher 2 to Teacher 3 effective September 14. At ang tanong, kung anong rate yung kanyang matatanggap na year-end bonus sa darating na November 15. Isa rin sa mga magagandang naidudulot ng promotion ay ito din pong pagtaas ng atin po makukuha na bonus. Particular po sa year-end bonus na siya pong paparating sa susunod na buwan. At ayon po sa guidelines ng atin pong year-end bonus, ang basihan para sa matatanggap na isang buwan na basic pay ay equivalent kung magkano yung basic pay mo as of October 31. So kung ano yung eligible na basic pay mo by October 31, yan po ang matatanggap. Yan po yung eligible amount mo na makukuha for your year-end bonus. Kung ikaw ay na-promote effective September, so ibig sabihin by October 31, yung basic salary mo ay dapat doon na sa bagong posisyon. So yung makukuha mong bonus ay dapat equivalent sa sahod ng bagong posisyon mo. No? So pag Teacher 2, naging Teacher 3, so basic pay ng Teacher 3, yun po ang equivalent o inyo pong eligible amount for your year-end bonus. Ngayon, may mga cases kung saan ang isa pong personnel ay hindi agad naging effective o na-implement yung kaniyang bagong sahod. Particular po ito sa mga walang sariling PSU. Karamihan sa atin ay nandoon pa sa region, no, yung gumagawa ng sahod, kaya paminsan-minsan ay hindi po agad na nagre-reflect yung dapat sanang sahod after promotion. So may tendency na by October na sahod ay hindi pa available o hindi pa na-implement yung Teacher 3 na basic pay. Kaya pag release ng year-end bonus ay pang Teacher 2 pa yung makukuha. Sa case na yan ay pwede po na mag-process kayo ng differential for your year-end bonus, yung kulang. Kasi based sa guidelines, yung dapat talaga makukuha mo ay doon na sa Teacher 3 position na sahod. Kung natanggap mo ay Teacher 2 pa lamang kasi hindi pa na correct, hindi pa na update ang inyong basic pay sa sahod, then you can process for that differential, yung kulang doon sa nakuha mong year-end bonus. So pwede pong ganun para yung total talaga na year-end bonus mo ay equivalent doon sa kung ano na yung sahod mo na eligible mong sahod as of October 31.